Hi everyone, it's Kaji here and today meron na naman tayong special guest and galing na naman siya sa community ni Kaji. So another story ng freelancer. So kung interested kayong malaman kung ano yung story niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share namin throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, wag na natin patagalin pa. Let's all welcome Elijah. So, para to sa mga non-accounting graduate. Alright? So, let's welcome Elijah. Alright, so hi Elijah, kamusta? Can you tell us? Hi, Coach Kaji. Hi! So, kamusta ka na? Kamusta ang buhay freelancer, virtual bookkeeper? Kamusta? Yeah, so as a virtual bookkeeper, it's been doing good. Like, maybe 8 months na rin po siguro ako na nagtuloy-tuloy having a client with the bookkeeping services. And then, it's doing good as maganda siya na kasi I'm not an accountant graduate. So, kaya medyo challenging siya on my part. Ayun po. Ayan, so good na sinabi mo na hindi ka accounting graduate. Yeah. Kasi maraming makaka-relate sa'yo sa part na Opo. yan. So, since hindi ka accounting graduate, bakit nagustuhan mo maging bookkeeper? Actually, I've been a virtual assistant, like a general virtual assistant before going to bookkeeping services. And then, dahil hindi ko rin naman po talaga na maging VA, like wala talaga sa ko mag VA, like it was a blessing in disgrace, di ba? Kasi I think that was year 2021. I was unemployed for almost 4 months, ganyan. So, na-refer lang ako ng kapatid ko doon sa pinag-anuhan niya na online job din. So, luckily, nakapasok ako doon. And then, ayun. Then, mas naging curious tuloy ako kung paano ang virtual assistant, how does it work ang virtual assistant. Since parang lahat online, pwede ba yun? Mga ganon yung tanong ko noon. So, that was the thing. And then, may nakita ako na ang dami palang ng virtual assistants. Kasi wala akong nasabak na ako na refer kita, ganyan. Pag mag-okay kayo ng client, sige, okay naman pala. Ayun. So, sabi doon na there were a lot like social media, bookkeeping. Sabi ko, parang familiar ang bookkeeping po kasi that was the time nung pero mga high school pa yung nag-bookkeeping classes po ako na parang siya, subject. And then, ayun, sabi ko, parang siguro ito yung mas mas bet. Mas gusto ko siyang i-pursue din while having that client. And then, ayun po. So, naganap ako. Like, sa YouTube. YouTube is the key. Ayun, nagkaroon ng YouTube Academy talaga. So, sabi ko, ang pinakaunang lumabas, ikaw po. Kaya sabi ko, possible pala yun. Yung, I think that was yung 200K a month. Sabi ko, tapos sinishare mo din po doon na like, you're not yet, na, paano pa pag i-full-time mo yon yung mga gano'n na instances. Kaya sabi ko, parang ang galing naman, yung ganun po. So, that's the time na minaraton ko din yung playlist, nyo din po sa YouTube. So, ayun, doon po, natuto din po ako. And then, sabi ko, parang, ang dami ko natututunan dito sa free, kumbaga sa YouTube po.
then how much more kung mag-i-enroll ako sa kanya. So, that's the time po na nag-enroll po ako sa inyo na, kasi una nagtanong yata ako sa page nyo eh. Tapos sabi ko, ay, wala pa, hindi ko pa kaya yung yung amount. So, ayun po, Oo. pinag-ipunan ko. Then, time comes na, ayun, luckily, pag din po, so I get an client sa Upwork with the bookkeeping Wow. service po. Wow, galing. Sa Upwork? Opo. Opo, Upwork po ako nakakuha ng client. Work. So, kamusta naman? Like, yung working schedule, yung income? With Kamusta? regards to working schedule po, my role was a bookkeeping assistant. So, dun sa niya na that client was finding someone na parang i-assist siya. So, Oo. mostly, siya pa din ang final ng bookkeeping. Kaya ganun yung naging setup niya. So, we work hand in hand. So, dapat same time kami. Yun po yung nagkaroon ng kami na fix na. Although freelancing is sabi nga nila, with a flexible time. Pero meron talaga tayong makukuha na ganun po na ma-schedule para sabay, mabilis magkaroon ng yung communication para So, that was, I'm on the graveyard shift po. Ayun po Okay. yung pinaka-adjustment talaga sa naging journey ko sa bookkeeping, Journey. bookkeeping service. Ayun. So, that was 12. Then, mag-end siya ng like 7 a.m., mga ganun po. Ganun yung end niya. Ayan. So, how about naman yung like income? Like, okay ba siya? With regards to income, I will say okay po siya. Like for me na starting po talaga na ayun nga po sabi ko sa inyo yung client na yon, meron pa siya na na open for trainings yung mag-aano sa kanya, ganyan. Kasi siya entry level po siya ng bookkeeping. That was the good thing. And then ayun po, sabi kong okay siya kasi nagkaroon ako ng fixed na weekly. Kasi ganito yung pinag-usapan namin na contract na hours. Ganun po siya. Okay. Kaya, ayun, para iniisip ko, yung setup namin was like an employee and pero siya parang tiningnan ko siya na we're partners. Yung ganun po na setup. Kaya siguro ganun kami. Kasi niisip ko din, like, kung ako mismo yung magbo-bookkeep na whole process na and all, ayun po yung sasabi ko na I'm not yet ready there, na patuloy pa rin po yung pag-ano ko sa bookkeeping. Kaya, ayun po, he was a good client for me. At least you are almost there na, di ba? So, meron ka ng client and syempre, dyan sa client mo, marami ka rin natututunan. Yes Right? po. And before mo makuha si client, ano yung mga struggle mo? My struggle was, like personally po or academically? Oo, like ano yung siguro halimbawa, bago ka nakakuha ng client, may doubt ka ba or hindi ka ba ganun ka confident? Yung parang, kaya ko ba to? Or para sa akin ba to? Mga ganun or... Yes po, the doubt is always there. Pero, ano nga sabi nun, yung do it in doubt or with fear. Go on, take Yes. action. Yun talaga yung pinaka, kasi without the first step, kahit natakot ka, hindi mo pa rin talaga itutuloy. Hindi ka Yes. magpo-forward. Ayun po yung naisip ko that time. And then, yes, it was challenging kasi panahon pa ng yung naalala kong bookkeeping. Like, sabi ko, naalala ko na lang like debit credits, mga ganun-ganun yung naalala ko. So, babalikan mo talaga siya kasi iba na yung mga napagdaanan mong like, hindi naman po sa medyo malayo na din sa mga anong year pa ba nag-graduate din ng college. Somewhat din na accounting po kasi sa amin, closer ang accounting sa course na tinapos. Keron po, meron din kaming nakuhang, ba din tawag? Subjects din noon or courses for accounting. Pero that was years ago na din. Iba po talaga pag pinapractice mo lagi. Kaya, ayun. And then, struggle din.
ayun, struggle pa lang po. Like, yung pag ano mo sa, since this is an online, sabi ko, paano kapag hindi mo nagawa? Sinong tatanungan mo? Yung parang mga ganun po na dumating din. So, thankful po ako na dumating din ako doon sa part na yon na like, may napagtanungan po akong sa inyo po. Ako sa nakapagtanong doon. Mga ganong community po. That was really helpful for me. And then, patuloy pa rin sa pag, ano po, ng bookkeeping since ang daming pwedeng magbago Yes. sa ano ng bookkeeping po. Yes. And tama yung sinasabi mo kanina, Elijah, na yung pinaka-importante sa lahat sa freelancing is taking the first step. Kasi kung hindi ka magte-take ng first step mo, diyan ka lang, stuck ka. Kahit gustong-gusto mo, kumbaga, kung gustong-gusto mo Yes. makarating doon, and hindi ka naman humahakbang, wala. Wala, di ba? So, Yes. I think yung first step talaga yung pinaka-importante sa lahat. And believing in yourself na kaya ko to. Yeah, with the guidance of God. Ayun din po, pinag-pray ko talaga. Kaji, i-share ko lang na yung client na yun is that sinulat ko talaga siya. Sabi ko talaga, Diba she yung will be parang my, ano, manifesting? yes. Nilagay ko talaga siya. Sabi ko, she will be my panggantong client. Ganyan. Sabi ko, alam mo yun, yung may connection kami, yung gano'n na sinulat ko talaga sa ano, like, parang yung connected na ako sa kanya. Yung ginanon ko siya. So, kasi, na-interview din naman po nila ako ng, ano ba yun, sa Zoom din yata. Ay, ewan ko kung Zoom kami nun, or anong link, Gmail ba yun? Ay, Google, ano po? Meet. Gmeet. Google Meet. Ayun. So, sabi ko, parang yung mararamdaman mo, yung kampante, yung loob mo po sa kanya. Kaya sabi ko, inano ko siya, pinagdasal ko siya, sabi ko gano'n. Para, this is the first step, this is the first client, kumbaga, na maano ko po. Then thankfully po, nakapasok po ako sa kanila. Ang galing. They are an accounting firm, pero Say. mostly family, ano po siya. Family members din po yung kaano nila doon. Wow. Ayun po. Ang galing. So, kanina may nabanggit ka na parang ililista mo. Actually, maraming gumagawa niyan. And parang last year may na-interview din ako dito sa YouTube channel ko. I think si Rona. Naglista din siya ng kung ano yung ideal client niya. Nilista niya yung mga katangian like sana ganito yung client ko, ganito. As in, naging specific siya kung ano yung gusto niya. And nakuha niya. So, I think maganda rin yun na, di ba? Yung parang, alam mo kasi yung gusto mo, so isulat mo para kapag dumating, like, oh my God, eto na nga yun. Like, ito yung pinaka-ideal client ko. Galing. Galing. So, any words of wisdom ba na gusto mo i-share sa kanila before natin i-end itong ating call? Yes po, sa words of wisdom. So, let's vision na magkaroon tayo ng clients. It may not be an easy path sa atin. Taking time po talaga yung magkaroon din ng client. Like yung i-ready mo yung self mo, your emotion throughout the minsan kasi mabu-burnout ka, ganon. Like, di ko magets-gets tong yung topic na to, ganyan. Pero, in the other hand po, makakatulong po yun sa'yo. Like, kung paano kung client na yung i-handle mo, di ba? Yung mga ganon po. And then, don't forget na the support community na meron sa atin sa Kaji Vlogs. Na mapagtatanungan natin si Coach na mabait. Ayun po. And, support community is very important. And then, as a bookkeeper, let's listen to the needs ng ating clients para makuha natin talaga kung ano yung gusto nilang mangyari. Yung mga ganong instances po. And then, we may not be na nasa, yung 6-digit earners. But then, as na binabasa ko yung mga post ng Kaji, very motivational and then discipline din talaga. Kasi, like,
minsan darating din tayo kasi halimbawa nagka-client ka na po, hindi naman sa pag-ano like, kasi nasa bahay tayo, minsan sabi na, nakakaano naman mag-ano, ganyan-ganyan. Pero like, discipline po talaga na kahit na nasa bahay ka, masok ka pa rin. Na nasa, Yes. talagang in mind ka na papasok ka. Ganun po. Let's work hard para ma-achieve natin yung gusto natin. And then, ayun po, yung sabi nga po ni Coach na with interviewing Rona, yung ideal client. Para kapag ka mag-apply ka po like sa Upwork, merong connects po yan, di ba? Oo, So, meron. connects is tumbas din yan money. So, it's really an investment. Parang kung ano ka na sino yung a-applyan mo, like, gusto mo lang, sendan ng sendan, mga ganun. So, it will, lalo po ngayon na medyo na ang Upwork, 10 free connects, and then, Yes. so, pa every month, so, wala na lalo po ngayon, nagtaas ang mga connects na needed. Kaya, Yes. invest wisely, ayun po sa mga connects then, and then sa courses po, like yung kay Miss Kaji. Yes, and kapag nag-invest kayo, make sure na magte-take kayo ng action kasi Yes. sayang yung investment talaga. Yun eh. Opo. Honestly, yung course nyo po, Coach, hindi ko siya agad na, di ba? Hindi ko siya agad na take noon. Kasi sabi ko, nagawa. oo, siguro na pa ng after a month. Sabi ko, kasi naisip ko naman, tawag dito, lifetime naman siya. Yung mga ganun po. Pero yung naisip mo na, ay, hindi ko nga pala siya matatapos. Paano kung sa gantong edad ko pa siya hinintay? Yes. Kahit na lifetime siya, di ba? Yung mga Tsaka, ganun po paano mo siya mensahe. matatapos kung hindi mo siya sisimulan? Tama. Ayun. Oo. Kahit Ayun. ako po hindi pa naman ganun ka 100% dun sa sa course nyo. Pero most likely, the case studies are very helpful. And then, I'm very thankful po kay Coach na nakita ko siya sa YouTube. Ayun. And then, joining in her course po. Ayan. And hopefully maka-join sa 30 days. Yes. Hindi ko pa Kaya mo yan. So, thank you so much, Elijah, sa time mo and sa pag-share ng story mo. I'm so happy for you. And yeah, sana next call natin, marami ka pang ma-share na story and marami ka pa rin ma-inspire na mga aspiring freelancer. Opo. So, Kaya thank po you sa so mga much. non-accountant, okay lang po Yes. yan. Double Oo. lang po talaga tayo kasi, ayun nga po, medyo yung background natin with regards to bookkeeping and accounting. Yes. Ayun. Hindi man kayo accountancy graduate, pwede pa rin kayo. Yes. Hindi lang si Rona yung nag-iisang non-accounting graduate dito. Marami pa. So, kumbaga, nasa sayo na yan eh. Kung gusto mo, then do it. Kumbaga, kung hindi ngayon, kailan? Diba? So, that's all. And thank you so much, Elijah. And kung nagustuhan yung story ni Elijah and yung kanyang story kung paano siya nag-start and paano siya napunta dito sa freelancing and kung nasa na siya ngayon, let us know sa comment section. And kung gusto nyo pa ng maraming story like this, let me know also sa comment section and we'll try to create more videos like this. I'll see you sa next video. Bye! Thanks, Coach. Thank you so much, Elijah!